Sino ba si Angelica? Meron na kaming ideya na ikay lumaki sa Saipan and then ang galing sa South Korea. Your father was a military general. Pero ilan lamang to sa mga konti naming alam. What is your story? Who are you? Growing up, binubuntis pa lang ako ng mom ko before. At first, binubuntis pa lang ako ng mom ko. Na-convert yung mom ko from Catholic to born-again Christian. So growing up, Christian values. Saan ito? Saan lugar? Nasa South Korea na kayo? O nasa Nasa Saipan? Pilipinas pa lang. Pilipinas. Yes, I was born here in Philippines. Kaya after elementary ko, nung pumunta ako sa Saipan with my dad, I really very respected my dad, and I missed him so much from not seeing him for a long time. Pero siguro iba yung sobrang military discipline talaga ni Daddy. Sandali. So, Dad was a military officer saan? At the US. Sa US? Yes. Pero galing siya sa South Korea? Yes. Alright. So, doon ka na nagsimula. Yung pinanganak ka dito sa Pilipinas, 7 years old, sumama ka sa daddy mo sa Saipan, and then, what happened? Yung way of teaching niya, a motherly love will never, hindi matatapatan ng motherly love. But a dad's love, a father's love is uptight, and a dad's love is very different from a mother's love. Pero since military discipline yung dad ko, mas naging uptight pa siya na it became too much for us to handle, the both of us, me and my brother, my older brother. Older brother. Yes. Okay. Na hindi Sinasaktan kayo? Opo, physically abused. Physically abused kayo? How bad was that? Ano to? Palo? Sinturon ba ito? Suntok? Paano kayo sinasaktan? Kahit anong makita, Tito Boy. One time, merong 2x2 kasi he owns a construction company there. May makita siyang 2x2 nung nakita niya yon, sinaktan niya agad yung kuya ko, pinalo sa likod. And hindi pula ang lumabas sa likod ng kuya ko, color purple na. And the reason was only, siguro the reason was only, may pinapasolve si Daddy na math. But my brother hindi niya agad nasagot yung dad ko. Tapos yun, pinalo agad. Nung hindi na kinaya ng kuya ko at umuwi na siya ng Pilipinas, hindi ko inaamin sa dad ko na alam ko na umuwi si kuya. Dahil si kuya tumakas siya kay Daddy. And gusto ko pa aminin ni Daddy, ang way niya sa akin, bigla niya akong nginudngud sa hugasan ng mga plato, nginudngud niya ako doon. At 1 week niya akong hindi pinakain. Since may farm kami doon, may garden kami, ang kinakain ko every time na pinapakain ko yung aso, pumipiptas ako ng avocado, ng orange, ng apple. 1 week, hindi ako kumain. Minsan nga kapag pinapakain ko yung aso, nakikita ko, ang sarap naman ng pagkain ng aso, kainin ko na lang kaya to. Pero umabot po ako sa time na pumapasok ako sa school na may pasa, na hanggang sa pinakadulo, yung hindi ko nalalabas yung kulit ko sa school. Gaano tumagal ito? 3 years, 4 years. Maybe 5. Pag 3 to 5 years. Okay. At tuwing sinasaktan ka ng tatay, iyak ka lang ng iyak? Yes, opo. Up to a certain point, tiniis mo ang lahat ng ito. Paano ka nakaalis? I actually thought that was a normal parentinghood. Akala mo normal yun? Opo. Na kapag nagkamali ka, normal lang nasaktan ka ng tatay mo, ng parents mo. But hindi ko na-realize na sobra-sobra na pala. Na hanggang sa na-realize ko na lang na pumapasok ako sa school na may pasa, dumudugo yung kamay ko. Ang lagi lang sa akin sinasabi ni Daddy to comfort me, I want the best of you. That's that. So paano ka nakaalis doon sa buhay na yun? Sinumbong ng classmate ko sa teacher ko na sinasaktan ako ng daddy ko. Then yung counselor sa school gusto makausap si Daddy. When my dad knew about that, the day after, umuwi na ako ng Pilipinas at doon na nalaman ni Mama lahat ng ginagawa sa akin ni Daddy. Buti hindi ka stop sa airport, sa Saipan. Hindi ka naman hinabol. So nakauwi ka dito sa Pilipinas. Kasama po si Daddy. Kasama si Daddy. Yes. And then? Pagka-uwi ng Pilipinas, kinol niya yung mom ko na kunin mo na yung anak mo,
pag-aralin natin dito sa Pilipinas, kahit anong gusto niyang school or ano, susuportahan ko pa rin siya. And monthly allowances, suportado ko pa rin. Pero nung pagpasok ng mom ko, nakita niya kung gaano ako kalantay, walang buhay. And nung nalaman ng mom ko, finailan niya agad ng case yung dad ko. At nandito na ang kapatid mo noon. So, syempre may ideya na rin ang mami mo kung anong ginagawa ng daddy mo sa kapatid mo. Yes. So, nung pagpunta nung inihatid ka ng daddy mo dito sa Pilipinas, saan siya tumuloy? Sa bahay ng mami mo? No po, hotel. Hiwalay na sila noon. He was staying in a hotel and then ipinasundo ka ng daddy mo sa mami mo. Yes. Nung nalaman niya lahat ng ginagawa ng daddy mo, she filed a case. Alam ng mom ko kung gaano ka-strict, ka-military discipline si daddy, but she never knew na gaganunin din ako ni daddy kasi, baby pa lang ako yung pinaka-favorite ni daddy, na ako yung spoiled than my brother. Kaya akala ng mom ko, pag punta ko ng US, okay ang future ko. So what happened? Dinimanda, nalaman ng daddy mo, hindi niya nalaman. Hindi ko nalaman. Nakaalis siya ng Pilipinas? Nakaalis na ng Pilipinas. When your mom filed a case, siguro ito may kinalaman sa violence against women and children. Oo. So hanggang ngayon ay may kaso ang dad mo dito sa Pilipinas. Yes, may warrant of arrest na. May warrant of arrest. When was the last time you saw your dad? 2019, before pandemic. Dito sa Pilipinas? Yes. Yung case na final namin, it took a lot of years. Ang daming dilemma na nangyari. But good thing, nag-push through siya. And 2020 ata or 21 yun natapos nung na-file na ng warrant of arrest yung dad ko. And thank you. I'm thankful din sa career ko ngayon dahil mas naging easy yung pag-file ng case sa dad ko na naawa sa akin ng mga tao. And pag uwi daw ng dad ko, pag bumalik ulit ang dad ko dito sa Pilipinas, may warrant of arrest na siya. Huli na agad. You will forgive him if he asks for forgiveness. Yes. And now, maybe he's 70 plus, 80 plus years old. There will be judgment kung hindi man siya ma-judge dito sa mundo. And I believe in God. There will always be judgment. There's a voice of the daughter who has been hurt so much, but nandiyan pa rin ang puso ng isang anak. At maraming salamat din for sharing your story with us. Maraming salamat. Thank you so much.